mula sa orihinal na nobela ni Dr. Jose Rizal. Pepes 8 Paulo Percent Nolay Metanghire. Sa pagitan ng pangarap at realidad, madalas ay dugo ang nagiging tulay. Sa isang bayang pinaghaharian ng takot at kapangyarihan, sa isang lipunang unti-unting kinakain ng kanser, ang bawat kilos ay may kapalit. Sa pagbabalik ni Crisostomo Ibarra, dala niya ang pangarap ng pagbabago, hindi sa dahas, kundi sa reforma. Ngunit sa mundong kontrolado ng simbahan at kolonyal na kapangyarihan, ang katotohanan ay tinuturing na kasalanan sa pagitan ng krus at ng espada. Saan nga ba lulugar ang isang taong ang hangad lamang ay katarungan? Ito ang kwento ng paglalaban, Hindi lamang ng tao laban sa sistema, kundi ng ideya laban sa realidad. Ginoong Ibarra, huwag kayo magpasalamat sa akin. Binayaran ko lang ang utang na loob ko sa inyo. Sabihin niyo, Elias, ano yung paglilingkod ko? Ingatan ninyo ang inyong sarili. Sa simbahan kanina, may binulong ako sa inyo. Ipaglihim ninyo yon. Kailangan kayo makitang walang pag-iingat para lalong lumantad ang inyong mga kaaway. Ha? Kaaway? Wala akong kaalam-alam na may kaaway ako. Lahat tayo ay may kaaway. Mula sa pinakamaliit na kulisap hanggang sa pinakamakapangyarihan. Conflict is the law of life. Ang taong namatay sa pag-ubos kanina, sinubukan niya akong patayin. Sinabi niya, hindi siya kakain ng isda, tulad ng kanyang ama. Sino ba talaga kayo, Elias? At bakit mo niya ako tinutulungan? Diyos ang tanging hukom. Siya ang tanging may karapatan sa buhay. Mag-ingat kayo, Ginoo. Magandang araw, Ginoong Ibarra. Ako ang kapatid ng taong namatay sa paghuhugos. Ang taong madilaw. Ako'y nakikiramay sa inyo. At ano ngayon? Hindi sapat ang pakikiramay, Ginoo. Nais kong malaman kung ilan ang ibabayad nyo para sa pamilya ng aking kapatid. Wala akong panahon ngayon. Pupunta ako sa may sakit. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Walang panahon para sa namatayan? Huwag niyong pilitin ako'y mayamot.
ikaw nga'y may dugong kagaya niya. Nais ko po sanang ipagbigay alam sa inyo na si Maria Clara ay may sakit. Nilalagnat po siya. Lucas, hindi sapat na mamatay lamang ang taong madilaw. Ang katarungan ng Diyos ay dapat maramdaman ng pamilyang Ibarra. Masusunod, Padre, na silang mamatay para sa ginto at para sa galit. Siguraduhin mo, ang mga gintong ito ay makakarating sa kamay ng mga tulisan. Sabihin mo na si Ibarra ang nag-utos ng salakay ng kwartel. Ngunit, bakit si Ibarra, Padre? Siya ang nagpatayo ng paaralan. Ang paaralang iyon ay lason. At si Maria Clara. Si Maria Clara ay hindi dapat mapasakamay ng isang erehe. Nasaan na kaya ang kumag na palit yun? Mas mabuti nga wala siya. Pagpasensyahan na at siya'y pagbablama po ng mga gawain. Huwag kayong magpakanulong sa trabaho. Bakit kayo mabaliw? Baliw? Napangit Padre Damaso? Kaunting intelihensiya lamang ang kailangan upang gumuhit ng isang plano sa arkitektura. Kiss difficile? Akala nyo ba'y mahirap yon? Ganito talagang mga Indyo? Matuto lang ng kaunti? Sabi yun na? Ignorante! Animal! Pinarurusahan ng Diyos ang mga magulang na nagluwal ng ganyang babra! Lumayo kayo sa akin! Apartaos! Ang hindi ibig mamatay, huwag lalapit! Yes! Isang Indyong salday! Walang pinag-aralan kundi yabang! Ang aking may marangal pa, may padre. Nilapastangan yung kanyang pangalan at ako naman ngayon ang inuusig. Crisostomo! Crisostomo! Wag! Pare, alam niyo ba na patay na raw si Padre Damaso, tapos tigmak ng dugo at hindi na humihinga nang siya'y binangon. Ah, totoo? Sabi din daw nila, pilibustero na daw siya. Hindi siya pagkakari ng mga private. Kung gayon, hindi na raw matutuloy ang paralan. Paano ng mga anak natin? Paano na? Ngunit, may magagawa ba tayo? May magagawa bang bayan? Kaya nga, may magagawa ba tayo? Mga Friday lagi may katwiran. Mayaman at nagkakaisa. Samantalang tayong mga mamamayan, mahirap at walang pagkakaisa. Tahan na, anak. Anak, wala na tayong magagawa. Skumulgado na si Ibarra.
Inuutos yung Padre Damaso na sirain ang kasunduan ninyo. Kung hindi, pati ako yung paparusahan. Pinapipili ako. Mawala ng pera o ang kaluluwa ko. Yung darating na kamag-anak si Padre Damaso mula sa Espanya. Siya ang dapat maging katipan. Subalit, Santiago, nahihibang ka na ba? Akala mo ba'y nagpapalit lamang ng damit ang iyong anak sa kanyang pagpapalit ng katipan? Bakit ipapagkait sa akin ang tanging ligaya ko? Maria, bakit mo ako iniiwasan? Ang simbahan, ang aking ama. Sinasabi nila na ikaw ay kaaway ng bayan. Crisostomo, natatakot ako para sa iyo. Huwag kang matakot. Hanggat ang pag-ibig ko ay para sa'yo, ang Diyos ang aking kakampi. Paano? Paano natin ipagpapatuloy ang pangarap kong ang pundasyon ito ay luha at takot? Pinapili ako ng aking ama. Ang aking kaligayahan o ang iyong kaligtasan. Sapat na ba ang pag-ibig ko para labanan ang buong mundo? O kailangan ko na rin matutong lumaban gamit yung espada? Nasaan si Padre Damaso? Sabihin niyo sa kanya ang pagaling agad para makabalik na siya sa Espanya. Maupo ka, Senyor Ibarra. Labis akong nasisiyahan sa iyong ginawa. Istoy mo'y kumplisido. Huwag kang mag-alala sa eskomyun. Akong bahala sa arsobispo. Hiling ko lamang ay huwag kang maging prudente sa hinaharap. Senyor, ang tangi ko lang pong hangad ay ang kaligayahan ng aking bayan sa ilalim ng Espanya. Ikaw ang unang tunay na kabalyerong nakausap ko sa bayang ito. Sayang, aalis na ako sa isang buwan. Portire, pronto, sumama ka na kaya sa akin. Salamat po, Senyor, ngunit kailangan ko manirahan dito kung saan namuhay at namatay ang aking mga magulang. Lo entiendo, isang taong may tunay na dangal, Senyor Ibarra. Di na sapat ang mga paralan.
Yung mga tao ay nagugutom sa katarungan. May mga plano ng pag-aalsa. Hindi ako naniniwala sa dahas, Elias. Reforma ang kailangan natin. Ngunit, paano magkakaroon ng reforma kung umahawak ng baril ay walang puso? Mag-isip kayo, Ibarra. Ang bayan ay naghihintay. Nawala na sa akin lahat, Elias. Ang dangal ko, ang simbahan, at si Maria Clara. Mabuti. Dahil ang taong wala na mawawala, siya ang pinakamapanganib. Ibarra, hindi lang para lang na kailangan ng bayan. Kailangan nila ng boses. Ang mga masamang palad ay naghihintay. Ano bang ibig mong sabihin, Elias? Magkaalyansa tayo. Ikaw ang utak at pondo. Ako ang lakas at koneksyon sa masa. Sa bawat plano ng Guardia Sibil, malalaman natin. Sa bawat kilos ng mga praile, mauuna tayo. Pero magpasya ka, Ibarra. Reforma pa rin ba? O revolusyon na? Mamaya, siguro natin ang kwartel. Siguro natin ang pangalan ni Ibarra. Sabihin nyo, si Ibarra ng utos. Sigurado ka ba rito? Yun ang sabi ni Padre Salve. Gamitin natin ang pangalan ni Ibarra para siya'y mabitay. Sigaw ang pangalan ni Ibarra. Ibarra! 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 Kailangan mo nang umalis. Ipinagkakalat na ikaw ang utak ng pag-aalsa. Sugurin ang kwartel gamit ang pangalan mo. Ha? Ako isang utak ng pag-aalsa? Wala akong kinalaman dyan. Hindi na mahalaga ang katotohanan. Sa mata ng gobyerno, isa ka ng rebelde. Ang bitag ay nakasara na. Wala nang balikan to. Sige. Kung gusto nila ng isang rebelde, pues, ibibigay ko sa kanila ang isang demonyo. Sa bawat panahong may inaapi, may isang pipili ng katahimikan, may isang pipili ng paglaban. Ngunit ang tanong, kailan sapat ang reforma? Kailan nagiging kailangan ang revolusyon? Sa kwento ni Ibarra at Elias, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Ang pagbabago ay hindi madali. Minsan, ang sistemang matagal ng mali ay hindi na naaayos sa simpleng pakiusap. Ngunit sa bawat hakbang, reforma man o revolusyon, ay nagsisimula sa iisang tanong. Ano ang handa mong ipaglaban? Reforma ba? O revolusyon?